Bakit nga ba iba-iba ang ating wika at salita? Ang Tore ng Babel, Genesis chapter 11, line 2 to 9. Pagkatapos nga ng bahang gumunaw sa ating bansa, ay nagkaroon ng maraming supling ang angkan at lahi ni Noe. At nagkaroon ng sari-sariling pamilya. At sa kanilang paglalakbay, nakakita sila ng isang kapatagan sa lupain ng Sinar, at sila'y doon na nga nanirahan. Dumami nga ulit ang tao sa mundo, ngunit sila'y muling naging makasarili at mapangmataas. Tayo ngayon ay malakas. Ang Diyos lamang ang nakalalamang sa atin. Tayo ngayon ay buo at malakas. Dapat walang nakalalamang sa atin maski ang Diyos. Humanap kaya tayo ng paraan para maging mas mataas sa Diyos. Tama. Hindi mabuti sa atin na maging sa ibaba nino man. Ano ang gagawin natin? Gumawa kaya tayo ng mataas na tore. Isang tore na abot sa langit. Magandang ideya! Ito ay magiging isang monumento at magpapakita ng ating kadakilaan. Simulan na agad natin. Sinimulan nga nilang itayo ang tore at binuo nila ito gamit ang ladrilyo. Nagalit ang Panginoon nang makita niya ito. Dahil dito, naisipan ng Diyos na bigyan sila ng suliranin sa pamamagitan ng paggamit ng nakalilitong mga lingwahe upang hindi nila maintindihan ang isa't isa. Agad ngang nagkaroon ng pagkalito. Naririnig nila ang isa't isa ngunit hindi sila magkaintindihan. Dahil dito, tinigil na nila ang paggawa ng tore at iniwan ang bayan. Di kalaunan, ang syudad ay tinawag na Babel nang ibig sabihin ay pagkalito.